Calauan, Laguna, June 28, 1993. Dalawang estudyante ng UP Los Baños ang hindi na nakauwi ng bahay. Ang pangalan nila, Eileen Sarmenta at si Alan Gomez. At isang gabi lang ang nagbago sa lahat. Isang gabi na nagsimula sa campus life, sa kabataan, sa simpleng biyahe, at sa buhay na dapat sana ay marami pang pupuntahan. Pero bago sumigat ang araw, naging isa sila sa pinakakilalang biktima ng krimen sa Pilipinas. At ang mas nagpabigat sa kasong ito ay hindi ordinaryong tao ang nadakip. Ang pangalang lumitaw sa gitna ng kaso ay isang mayor, isang taong may posisyon, may impluwensya, may mga tauhan, at may kapangyarihang kinakatakutan ng marami. Ito ang kaso ni Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Isang kaso ng karahasan, isang kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan, at isang kaso na kahit mahatol na ang korte ay nananatili pa rin na nakaukit sa alaala ng publiko dahil minsan ang pinaka nakakatakot na tanong ay hindi lang sino ba ang gumawa, kundi paano kung ang taong dapat maglingkod sa bayan ay siya palang kinakatakutan ng bayan. Bago naging headline ng kanilang mga pangalan, sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez ay mga estudyante, mga kabataang may sariling pangarap, may pamilyang naghihintay, at may kinabukasang binubuo. Si Eileen ay estudyante ng UP Los Baños, at sa gabi na iyon, kasama niya din si Alan, isang estudyante din ng UP. At tulad ng maraming estudyante, ang mundo nila ay umiikot sa klase, kaibigan, campus, at simpleng buhay na hindi nila inaakalang biglang matatapos. Pero noong gabi ng June 28, 1993, nagbago ang lahat. Ayon sa naging salaysay sa kaso, na sa Los Baños sila Eileen at Alan nang sila'y sa pilitang kinuha. Hindi ito away na nauwi sa aksidente at hindi ito simpleng pagkawala lang ng dalawang tao. Ito ay isang pagdukot. At dito nagsimula ang gabing magdadala sa dalawang pamilya ng bangungot na hindi nambubura. Ayon sa prosecution version na tinalakay sa desisyon ng Korte Suprema, may grupo ng mga lalaki na pumunta sa Los Baños. Hindi raw sila basta napadaan, may hinahanap sila. At ang target, ayon sa testimonya, ay si Eileen. Nang makita nila sila Eileen at Alan, ay sapilitan nilang isinakay ang dalawa sa isang sasakyan. Sa puntong iyon, wala nang normal na nangyari. At habang ang ibang tao noong gabi na iyon ay pauwi na, nagpapahinga o nag-iisip ng gagawin kinabukasan, sina Eileen at Alan ay dinala papunta sa lugar na magiging sentro ng buong kaso. Ang Irais Farm, isang farm na pagmamay-ari ni Antonio Sanchez, ang dating mayor ng Calauan, Laguna. Dito, mas bumigat ang kwento dahil hindi na ito simpleng krimen na ginawa ng mga taong walang pangalan. Ang lugar na pinagdalahan sa kanila ay konektado sa isang opisyal. At ang mga taong nadakip ay hindi lang ordinaryong mga sospek. May pulis, may tauhan, at sa gitna ng lahat, may isang mayor na kalaunan ay haharap sa korte. Sa court records, lumabas ang mabibigat na detalye tungkol sa nangyari sa Irais Farm. Hindi natin kailangan isa-isahin ang lahat ng brutal na bahagi dahil sapat nang maintindihan ito. Sa lugar na iyon, ayon sa naging testimonya sa kaso, sina Eileen at Alan ay walang kalaban-laban na nakatali at binabantayan at sa kamay ng mga taong may armas at kapangyarihan. Si Alan, ayon sa salaysay, ay hindi lang basta kasama ni Eileen. Siya ang taong naging sagabal dahil nandun siya, dahil nakita siya, dahil buhay siya, at sa mga kasong ganito, ang saksi minsan ay hindi tinatrato bilang tao. Sa mata ng mga sospek, siya ay tinuturing na problema. Si Eileen naman ang naging sentro ng krimeng magpapagalit sa buong bansa. Isang estudyante, isang anak, at isang babaeng dapat sana ay may kinabukasan naghihintay. Pero sa gabing iyon, ang buhay niya ay ginamit ng mga taong akala nila ay kaya nilang takasan ng batas. At dito pumapasok ang pinakamadilim na bahagi ng kaso. Kapag ang may kapangyarihan ang nasangkot sa krimen, hindi lang buhay ng biktima ang sinisira. Sinisira rin nito ang tiwala ng tao sa hustisya. Dahil ang tanong ng publiko,
kung ang mismong makapangyarihan ng akusado sino ang lalaban para sa walang kalaban-laban. Kinabukasan, hindi na tanong kung nawawala lang sina Arlene at Alan dahil isang araw lang ang lumipas ay natagpuan din ang katawan nila na wala ng buhay. At dahil doon, kumalat ang takot at galit. Dalawang estudyante ng UP Los Baños, kinuha, pinatay, at ang pangalan ng isang mayor ay unti-unting lumitaw sa investigasyon. Sa mga unang araw ng kaso, hindi simple ang paghahanap ng katotohanan dahil kapag may kapangyarihan ng taong nadakip, maraming pwedeng mangyari. May pwedeng manahimik, may pwedeng matakot, may pwedeng magturo sa ibang direksyon, at may pwedeng gumamit ng impluwensya para guluhin ang investigasyon. Pero hindi tuluyang natabunan ng kaso dahil may mga taong nagsalita, may mga pangalan na lumabas, at may mga testimonya na dinala sa korte. Doon, unti-unting nabuo ang kwento ng prosecution, hindi lang kung saan dinala ang mga biktima, kundi kung sino ang mga kasama, sino ang nag-utos, at sino ang nasa likod ng lahat. Sa kasong ito, malaking bahagi ng prosecution ang testimonya ng dalawang state witnesses na sina Aurelio Centeno at Vicencio Malabanan. Ayon sa Korte Suprema, pareho silang umamin na may naging bahagi sila sa pagdukot, pero itinanggi nila ang personal na pagsali sa sexual na kaharasan at pagpatay. Dito naging komplikado ang kaso dahil ang mga testigo mismo ay hindi mga taong nasa labas lang ng pangyayari. Nasa loob sila ng istorya, may alam sila, may nakita sila, at ayon sa prosecution, kaya nilang ilahad kung paano nangyari ang krimen. Sa maraming kaso, kapag ang testigo ay kasama sa grupo, ay laging may tanong, nagsasabi ba siya ng totoo o inililigtas lang ba niya ang sarili niya? Pero sa korte, hindi sapat ang duda lang. Tinitignan din ang detalye, ang pagkatugma ng salaysay, at kung may dahilan para paniwalaan o hindi ang testigo. At sa kasong ito, pinaniwalaan ng korte ang mahalagang bahagi ng testimonya mula sa pagpunta sa Los Baños, sa pagkuha kina Aileen at Alan, at sa pagdala sa kanila sa farm. Hanggang sa pangyayaring nagtulak sa korte na hatulan ng mga akusado. Hindi ito naging madali at hindi din ito isang araw lang na paglilitis. Tumagal ang trial, maraming mga dumepensa, maraming mga tumanggi, at maraming pagtatangka na ilipat ang sisi. Pero sa dulo, may tanong na kailangang sagutin ng korte. Sapat ba ang ebidensya para sabihing guilty sila beyond reasonable doubt? At noong 1995, sumagot ang trial court ng oo. Si Antonio Sanchez ay hindi ordinaryong akusado. Isa siyang mayor ng Caloocan, Laguna. At iyon ang dahilan kung bakit mas tumatak ang kasong ito. Dahil sa isip ng maraming tao ay isang mayor ay dapat tagaprotekta ng bayan, dapat siya ang takbuhan, at dapat siya ang nagpapatupad ng kaayusan. Pero sa kasong ito, ang mayor mismo ang napunta sa sentro ng akusasyon at kalaunan sa sentro ng hatol. Ayon sa prosecution version na tinanggap ng hukuman, si Aileen at Alan ay dinala kay Sanchez at dahil siya ang may-ari ng farm ay siya ang tinuturing ng korte na may mahalagang papel sa krimen. Sa depensa naman niya, itinatanggi ni Sanchez ang paratang at nagbigay siya ng ibang bersyon. May mga alabay daw siya, may mga claim na ibang tao raw ang dapat tignan, at may mga pahayag na biktima raw siya ng publicity. Pero hindi tinanggap ng korte ang mga depensang iyon bilang sapat para sirain ang kaso ng prosecution. Dito makikita kung bakit malakas ang impact ng kasong ito, hindi dahil sikat lang ang mga pangalan, kundi dahil ipinakita nito ang banggaan ng dalawang mundo. Sa isang panig, dalawang estudyanteng walang kapangyarihan, sa kabilang panig, isang makapangyarihang opisyal at mga taong konektado sa kanya. At sa pagitan nila, isang korte na kailangan magpasya kung mananaig ang takot o ang katotohanan. Noong March 1995, matapos ang mahabang trial, hinatulan ng korte sila Antonio Sanchez at iba pang akusado ng guilty beyond reasonable doubt. Ang hatol, 7 reclusion perpetua para sa bawat isa sa mga akusado. At hindi ito maliit na hatol. Ito ay hatol na nagsasabi sa mata ng korte na napatunayan ang kanilang pananagutan sa mabigat na krimen laban kina Aileen at Alan. Pero hindi doon nagtapos ang legal na laban. Umakit ang kaso sa Korte Suprema at noong January 25, 1999, pinagtibay ng Supreme Court ang hatol.
Ibig sabihin, hindi lang trial court ang nagsabing guilty sila. Ang pinakamataas na hukuman sa bansa ay sumang-ayon. Dito, nagkaroon ng malinaw na legal ending ang kaso. May krimen, may investigasyon, may trial, may conviction at may Supreme Court decision na nagpapatibay sa hatol. Pero para sa pamilya nila Aileen at Alan, ang hatol ay hindi magic na biglang nag-aalis ng sakit dahil kahit may guilty verdict na ay hindi na may babalik ang dalawang buhay na kinuha. Ang kaya lang gawin ng hustisya ay pangalanan ang may pananagutan at siguraduhin hindi sila basta makakatakas. Akala ng marami tapos na ang kasong ito sa kulungan. May hatol na, may sustensya na, at may Supreme Court decision na. Pero noong 2019, muling bumalik sa balita ang pangalan ni Antonio Sanchez. Lumabas ang usapin na maaari siya makalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o tinatawag na GCTA. Para sa maraming Pilipino at ang pamilya ng mga biktima ay parang nabuksan ulit ng sugat dahil ang tanong ng publiko, paano makakalaya ang isang taong nahatulan ng ganitong kabigat na kaso? Paano ipapaliwanag sa pamilya ng biktima na ang taong hinatulan ng korte ay maaaring lumabas muli? At paano magiging buo ang tiwala ng tao sa sistema kung ang salitang good conduct ay inuugnay sa isang kasong ganito kabigat? Dito makikita na kahit tapos na ang kaso sa legal na hatol, hindi ibig sabihin tapos na ang epekto nito sa lipunan. Dahil ang hustisya ay hindi lang tungkol sa papel, hindi lang tungkol sa desisyon, at hindi lang tungkol sa bilang ng taon sa kulungan. Para sa pamilya ng biktima, ang hustisya ay memorya, paninindigan at kasiguraduhan na ang nangyari sa kanilang mahal sa buhay ay hindi babaliwalain paglipas ng panahon. Sa huli, hindi natuloy ang paglaya ni Sanchez at noong 2021, namatay siya sa loob ng New Bilibid Prison. Doon, nagsara ang buhay ng taong naging sentro ng isa sa pinakamabigat na kaso sa Pilipinas. Pero hindi doon nabura ang alaala ni na Aileen at Alan. Ang kaso ni na Aileen Sarmenta at Alan Gomez ay hindi lang kwento ng isang krimen. Ito ay kwento ng dalawang kabataang kinuha sa gitna ng kanilang buhay. Kwento ng kapangyarihang ginamit sa maling paraan, kwento ng takot na pinilit nilabanan ng mga testigo, at kwento ng pamilyang kailangang humarap sa korte, sa balita at sa paulit-ulit na sakit ng pagkawala. May mga kasong nakakalimutan ng publiko paglipas ng panahon, pero may mga kasong hindi basta-basta nawawala. Dahil masyadong mabigat ang tanong na naiwan, paano kung ang taong may kapangyarihan ay hindi naging proteksyon, kundi naging dahilan ng kapahamakan? Paano kung ang mga walang kalaban-laban ay kailangan lumaban hindi lang para sa katotohanan, kundi lumaban din sa takot? At paano natin sisiguraduhin na ang pangalan ng mga biktima ay hindi matatakpan ng pangalan ng gumawa sa kanila ng masama? Kaya sa paggunita sa kasong ito, hindi dapat si Sanchez lang ang maalala. Dapat maalala din si Aileen at si Alan, dalawang estudyante, dalawang anak, dalawang buhay na hindi dapat umabot sa ganitong katapusan. At sa huli, ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito ay hindi ang kapangyarihan ng isang mayor, kundi ang katotohanang kahit gaano kalakas ang isang tao, may hangganan pa rin ang kapangyarihan kapag hinarap na ito ng batas. Ito ang kaso ni na Aileen Sarmenta at Alan Gomez, isang kaso ng takot, kapangyarihan at hustisyang ipinaglaban hanggang sa huli. Kung nagustuhan mo ang proyektong ito, huwag mahiyang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. Malaking tulong po ito sa akin, lalo na bilang isang creator na nagsisimula pa lamang. Dahil sa bawat panood, bawat like, bawat comment at bawat share, mas nararamdaman ko na ang oras, pagod at puyat na inalaan ko sa bawat video ay hindi na sayang. Salamat po sa panonood.